Hello, hello, Pisces Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na weekly reading for September 8 hanggang 14. So Pisces, kunin nyo lang po yung makaresonate kayo ha and leave the rest. Yung pong iba impormasyon para po sa ibang Pisces yon. Okay po? So use your intuition today para makuha nyo po yung mensaheng kaloob sa inyo ng yung spirit guide sa ating reading. So medyo maulan po sa labas. Medyo malakas kayo ng kanina pa. So, kamusta po ang weather sa inyong lugar? Hopefully po ay safe kayo and dry and having a good day. Okay po? So, Pisces, thank you again for all of your donations and also sa hindi po mag-i-skip na ads. Naku, malaking bagay po yan para sa akin every time po na meron tayong free reading for Pisces. So, from the bottom of my heart, thank you again, Pisces, for not skipping the ads. So, ano naghihintay sa inyo ngayong buong September 8 to 14? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have, wow, the Lover's card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Two of Swords. Lovely. In the area of what you need, you have, wow, the Magician card. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Three of Pentacles. In the area of your near future, wow, you have the Five of Pentacles. Lovely. In the area of your challenge for the week, you have the Ace of Wands. In the area of your fortune, wow, you have the Emperor card. Power is yours. In the area of your divine messages, you have the Devil card. Interesting. At ang outcome mo for the week, ito yun, Pisces, mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, ano muna lingering energy in your background? You have the Eight of Wands. Eight of Wands is a card of swift action. Mabilis sa desisyon, mabilis na aksyon, mabilis na resulta, at mabilis sa paggalaw. Kung itong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, nakaranas ka siguro ng mga delay, nakaranas ka siguro ng mga pagkaantala sa mga bagay-bagay, may mga nabinbin o nabitin ng mga aksyon o paggalaw, ito yung pagkakataon na bibilis na yan. At meron kang power, may power ka para bumilis ng isang bagay. Nakita ko rito with enough focus, talagang focus mo sa isang direksyon, hindi ka na-distract, hindi ka nagpapatinag sa mga distraction sa paligid mo. Halimbawa, meron kang pinagkakaabalahan na trabaho, tapos mamaya tatawagan ka ni kompadre, ni komare na, huy, kain naman tayo, labas tayo, inom tayo, para ikaw mismo yung magde-decline. Sabi mo, sorry friend, hindi mo na ako pwede ngayon kasi meron kong kailangang asikasuhin. So, nakita ko rin na kung meron kang schedule, parang sinusunod mo siya on the dot. Kung kailangan mo magising ng gantong oras, gigising ka talaga. O kailangan na umalis ng gantong oras, aalis ka talaga, no? Para ikaw yun napaka proactive mo this time. You want things to be done. You want things to happen. Kasi talaga nakafocus ka doon at hindi ka talaga pumapayag na malingat o ma-out of focus kumbaga. So ngayon, good things gonna come. May good outcome kang aasahan. Some of you, para may mga delay sa papers, documents, or tawag or text, huwag ka mag-alala ngayong linggo, darating na yan. Okay? At the center, you have the Lover's card number 6. Kung ito po'y birthday ninyo or special number or address, there is a confirmation na this message is for you. The Lover's card is all about your choices. Itong linggong ito, kailangan daw talaga ng clear self-reflection. Kasi nakita ko bigla merong cloud napaka-prominent niya sa image. Kailangan mo daw malinawan doon sa mga bagay na nalilito ka ngayong linggong ito. Ito ay pwede rin sa pag-ibig, pwede rin sa karelasyon, sa pangarap, sa trabaho, sa mga bagay na pinipili mong panindigan. Yun po ang ibig sabihin ng Lover's card. If you choose this person, panindigan mo siya. If you choose this job, panindigan din siya, kumbaga. So, sinasabi rito na especially po in your planetary alignment, ikaw ay binibigyan ng malaking pagkakataon to have a self-reflection para magkaroon ka doon ng kalinawan, clarity in your mind on what's worthy, kung ano talaga yung nag-matter sa buhay mo at kung ano yung nag-align sa authentic self mo. Halimbawa, itong trabahong ito, hirap na hirap ka na, sabi mo, hindi na swak hindi na para sa akin, hindi ka na masaya, hindi na siya sakto sa sweldo, pinapahirapan ka pa everyday, para nawawala na yung amor mo sa trabahong yan. Parang ganyan. So, kailangan maliwanag sa'yo kung nag-matter pa ba ang isang bagay na ito, ang isang taong ito, ang relasyon na ito, na pinili mo before. Probably before, importante siya sa'yo, pero ngayon nare-realize mo na, ay hindi na pala. Normal yan ha, wag kang ma-weirdohan sa sarili mo. Normal yan. Minsan talaga, dati gusto natin, ngayon hindi na. Nagbabago ang buhay, nagbabago din ang target natin, nagbabago din ang gusto natin. Ngayon, kailangan daw clear yan sa mind mo, ngayong linggong ito.
Especially here, oh, you have the two of swords upward eh. Ibig sabihin, nag-iisip ka kung gusto ko pa ba o hindi, itutuloy ko pa ba o hindi. So marami ka mga questions at alinlangan sa mga bagay na pinapanindigan mo ngayon. With the Lover's card, clarify natin. The Hermit card, yes, yes. Talagang time talaga to for deep self-reflection. Pag-iisip sa sarili, ano pa talaga yung gusto ko? Ito pa ba? Akin pa ba siya? Masaya pa ba ako? Ito ba talaga yung magbibigay sa akin ng ultimate happiness na matagal ko nang gusto? O nagabago na? Bibitaw na ba ako? So, the answers are within. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, importante ngayong linggong ito ang self-reflection. Ito yon, the Hermit card. Nasa kamay mo yung ilaw, oh. Nasa kamay mo yung star. Star yun yung katiwasayan, kaganapan, at kahantungan ng iyong mga pangarap. Nasa kamay mo lang siya, malapit lang, within you lang. So, ito talaga yung panahon na magbalik tanaw ka. Magbalik tanaw ka sa pinagdaanan mo tungkol sa mga bagay, tao, sitwasyon na pinanindigan mo dati. At isipin mo, nag-matter pa ba yan sa buhay ko? Kung hindi na, siguro nga kailangan ko ng bitawan. Kung ito ba ay nagpapabigat na lamang sa akin at dapat ko nang i-let go, then let go. So ngayon, ask yourself, ano ba yung mga bagay na aligned pa sa akin? At ano yung hindi na? And then unti-unti, magkaroon ka ng tapang na bitawan para pumasok yung mga karapat-dapat. Okay? In the area of what you want, you have the Two of Swords. You want na makapag-decide. Ano? Gusto mo ring malinawan for something? Meron ka mga nakabin-bin down ng mga choices, whether going this or going there, choosing this or choosing that. Marami kang mga bagay na nasa crossroads ka. And itong mga nakaraang linggo, narinig ko na parang ayaw mo pag-usapan, ayaw mo makanti man lang yung topic na yan. Kasi nga hirap na hirap ka na mag-decide. And nakita ko rito na, huy, huwag ka mahirapan. Baka meron pa mag-arise na iba pang option, iba pang plano, no? Huwag ka mapirmi lang sa dalawa. Narinig ko yan. Makaka-come up ka pa on a different way to solve this. Ngayon, talaga narinig ko, buksan mo ang puso mo. Masyado mo kasing ginaguard ang sarili mo eh. Takot ka mag-decide. Because natatakot ka mag-fail. Natatakot ka na baka tama sila, na baka mali nga ako, baka mahina nga ako. Natatakot kang sumubok to the point na hindi ka na gumagalaw. No? Because you're afraid of the burden. You're afraid na baka sisihin ka, na baka sa'yo bumalik yung mga bagay na ginawa mo. No? Kaya walang mangyayari kung puro ganyan eh. Life is all about taking a chances, taking a risk, no? Hindi natin malalaman kung saan tayo mag-grow, kung saan tayo dadalhin ng buhay, kung tayo ay nakakulong lang sa comfort zone natin. At kahit na nasasaktan ka na, kahit na nahihirapan ka na, you chose to stay. Kaya sabi mo, nakakatakot sumubok, nakakatakot tumulay sa ibang lugar, sa ibang dimensyon, sa mga bagay na hindi ko totally alam. Pero maaring sa isip mo, sa puso mo, nare-realize mo, hindi, baka mas maganda ang buhay doon, baka mas maganda ko subukan ko to, pero kailangan talaga paggalaw mo eh. So now, cultivate the time for self-reflection. Kung kailangan mo magbakasyon parandalian, kung kailangan mo talaga na mag-isip-isip muna, go push, sige, magbakasyon ka. Kung kailangan mo muna itong bitawan parandalian para luminaw ang isip, gawin mo. Kasi nakita ko talaga clarity. Both cards here, the Lover's card and the Hermit card is all about clarity of your mind. Pagkalinaw sa mga bagay na gusto at ayaw. Okay? The Two of Swords being clarified by the Three of Cups. Wow. Nakita ko rito, you just want to parang deflect or magsaya muna, bumitaw muna, at magkaroon muna ng bonding time with family, with friends, mag-videoke muna, kumain muna sa labas, mag-inom muna o mag-party o magbakasyon, no? So gawin mo yan kung nahihirapan ka talaga. Baka kapag napag-relax ka na, nagkaroon ka na ng quality time with friends and family, lumangkas na yung loob mo na aksyonan ito o balikan ito kapag ready ka na. Ngayon, binibigyan ka ng yung spirit guides to really calm down, take a rest, magkaroon ka ng time for self-care, i-avoid mo daw muna yung exhaustion, avoid ka muna ng stress para makapag-isip ka. Kasi kapag payapa ang isip mo, payapa ang kaluluwa mo, doon papasok yung intuitive download para makapag-decide ka na. So, narinig ko naman, huwag ka magmadali, no? Huwag ka magmadali sa mga decision mo. Ang importante, handa kang harapin siya. Kasi marami sa atin, may mga dapat pagdesisyonan, pero ini-ignore, sa walang bahala, iniisang tabi. Sinasabi ko sa iyo, pag inisang tabi mo yan, babalik at babalik sa iyo yan. Hahampas sa mukha mo yan. Kasi kailangan mo siyang harapin. Pero kung kailangan mo ng marami pang time, then go. Mahalaga naman hinaharap mo siya eh. Okay?
In the area of what you need, you have the Magician card here. Si Magician card, pinapaalalahanan ka, Pisces, na kaya mo. Kaya mo to, okay? Pakinig ka, kaya mo siya. Lahat ng tools daw nasa iyo. Nasa iyo din yung power to change your life for the better. Yun ang symbolismo ni Ouroboros diyan. Yung snake eating its own tail. Ibig sabihin, yung mga bagay na paulit-ulit sa buhay mo na nangyayari, kayang-kaya mo yung putulin. Kayang-kaya mong baguhin. Yung pare-pareho na problema sa pera, problema sa career, problema sa love life, ikaw ang pwedeng pumutol ng cycle na yan. So, kung ano man daw itong minamanifest mo sa lupa, kayang-kayang maganap yan. Just believe in yourself. Tanggalin mo yung sana ganito, sana ganyan, sana ganito. Tanggalin mo yung sana. Always tell yourself, magagawa ko to, mahapasakin to. Walang question, walang duda, walang alinlangan. Tanggalin mo yung sana. And it will be yours. Okay? Ngayon, nakita ko rin dito, time to take action. Kapag po lumabas si Magician card, pinapaalalahanan ka ng spirit guides mo na kaya mo nang gawin, kaya mo nang simulan, kaya mo nang hakbangan. Kaya kung ano man to mga kalinawan sa isip mo na may figure out mo this time na talaga to para buhisiin na, kumpunihin na, harapin na. Kung ito ang mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, iwas na iwas ka na pag-usapan ng isang bagay, ngayon na yung panahon na upuan nyo na at harapin na yung katotohanan para makapag-move forward na kayo at mahanap nyo na yung right big step sa problemang ito. Okay? The Magician card is being clarified by the Devil card. Yes. Dalawang beses lumabas ang Devil card. Ibig sabihin, meron ka mga negatibong iniisip o may mga negatibong bagay sa paligid mo na pumipigil sa'yo para harapin yung isang bagay. Halimbawa, sa trabaho, sabi mo, ay, gusto ko mag-apply ng promotion. Sa tingin mo, friend, pwede na ba this time? Kaya ko ba? Tapos malaming sila sa paligid mo, ay, wag, hindi pa time, hindi ka magaling, baka hindi ka aprobahan, baka hindi ka naman up dyan, baka hindi ka deserving yan. So, yung mga negatibong naririnig mo sa paligid mo, kumakain sa isip mo, to the point na ikaw din mismo, sabi mo, ay, oo nga, no, wag na lang, baka hindi ako pwede, oo nga, wag na lang subukan. So, lahat ng mga bagay na posible naman, kaya naman ma-achieve, pero ikaw kasi nakikinig ka doon sa mga tao na humihila sa iyo pababa. Pwede rin ikaw mismo to, Pisces, na para bagang ikaw mismo naniniwala ka sa sarili mo na hindi ko kaya ma-achieve yan, hindi ko kayang baguhin yan, hindi ko kayang mabuhay na wala siya. So, marami ka mga bagay na very, very dependent ka sa iba. At iniisip mo na hindi nga siguro magaganap, hindi nga siguro magagawa. Kaya mina-manifest mo, nasasayang, nauuwi sa wala. Kaya sabi dito, labanan mo lahat ng negatibo mong nararamdaman, lahat ng makahinaan mo, lahat ng mga pamamaliit mo sa sarili mo, bitawan mo yan, itapon mo sa bintana. Kung ikaw man ay nag-iisip ngayon na bitawan ko na yung sugal, bitawan ko na yung bisyo ko, bitawan ko na yung mga maling tao, kailangan mo ng lakas ng loob na magawa yan at makaya yan. Because you can. You're able. This is possible para sa'yo. Kaya wag mo katakutan to. Kayang-kaya mo bitawan yan. Kayang-kaya mo itapon sa bintana yan at buuin ulit ang buhay mo ng tama. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Three of Pentacles. Three of Pentacles, tinatawag ka ngayon na magkaroon ka ng strong connections with your loved ones, with your co-workers, with the people na alam mo makakatulong sa'yo moving forward. This week is the best time for that. Okay? Na magkaroon ka ng collaboration, especially po Planet Mars is moving into Libra on September 13. So ito talaga tinatawag ka at pinapayuhan ka ng yung spirit guides to really to be sociable, to have a social engagement, networking, and collaboration with others. Ito yun. Kailangan mo daw to para maging malinaw sa'yo yung mga bagay na yayakapin mo at ano yung mga bagay na papanindigan mo. Bigyan kita ng example. Halimbawa, nalilito ka na. Sayo mo, kapitan ko pa ba tong coffee shop ko, tong milk teahan ko? Hindi na kumikita, friend eh. So, magkaroon ka ng mga tao sa paligid mo na payo. Sabi mo, huy friend, sa tingin mo, anong gawin mo? Itong friend, sa tingin mo, anong gagawin mo pag ikaw nasa pwesto ko? O ikaw nanay, sa tingin mo. So, magkaroon ka ng iba't ibang tao sa buhay mo na tutulong sa'yo para luminaw ito at magkaroon ka ng clarity. So kung paano mo aatakihin siya at ma-figure out mo yung next big step mo na talagang destined for you. Kasi kung ngayon litong-lito ka hinahanap mo nag-soul searching ka parang ganun example ko sa'yo kanina ganun yung example. Kasi nag-soul searching ka talaga, hinahanap po, paano ba to? Paano ba yan? And then boom, people around you will help you, to guide you, to assist you, to give you moral support,
O talagang para palakasin lang yung damdamin mo na kaya mo yan, Pisces, ilaban mo yan, nandito kami sa likuran mo, dito kami sa paligid mo, magagawa mo yan. So, kung ano naman tong isang bagay na parang nararamdaman ko para sa mo, imposible, nakakatakot, kaya ko ba talaga, is this for me? And then boom, papadalang ka ni God ng right people, no? Alam mo, napatunayan ko yan sa buhay ko eh. Minsan may ginagawa ako na bagay na kaya ko ba? And then bigla-bigla may kaibigan akong tatawag, may kapatid ako magasabi sa akin na, di, ganito lang yan, kaya mo yan, madali lang yan, sa isip mo lang yan. So, parang ganon na parang yung kaguluhan na sa isip mo lamang at makakahanap ka ng tamang landas o tamang ruta, malilinawan din ang isip mo dahil sa mga taong ito. Kaya kung kailangan mo talaga makipag-collaborate, makipag-usap, makipag-communicate, this is the right time para lumakas sa loob mo at bumilis yung mga bagay na dati para ang bagal-bagal. Ngayon, magkakaroon ka ng kakaibang perspektibo. Parang, uy, buti sinabi mo sa akin yan. Ngayon naiintindihan ko na, uy, ang gandang idea niyan. Tama ka nga, hindi ko gets yan before. So, lumalawak ang pananaw mo sa isang bagay. Okay? The Three of Pentacles being clarified by the Tower card. Yes, nagbabago yung atake mo dahil sa mga taong ito. Nakita ko na if you could just find the right people to help you, because sabi ko nga sa inyo kanina, meron tayong dalawang devil card here pertaining to the people or ikaw to na humihila sa iyo pababa. Kaya kailangan talaga mahanap mo yung mga tamang tao na makakatulong sa iyo. Hindi lahat ng tao sa paligid mo ay valuable ha. Prangkahan tayo, Pisces. Meron dyan magkasuggest sa iyo na papahinaan ng loob mo, i-discourage ka, sasabihan ka ng hindi maganda. So ikaw naman baka i-absorb mo yon. Nako, Pisces, kailangan iwasan yon. Piliin mo yung tamang payo. Piliin mo yung tamang taong papakinggan. At yung tamang tao na i-keep mo sa buhay mo, yung mga taong legit, yung mga taong talagang goal-getters, yung mga taong may drive sa buhay, kapag sila ang sinamahan mo, doon magbabago ang buhay mo. Wala kang mapapala sa mga tambay, wala kang mapapala sa mga taong nega, sa mga taong pessimistic, sa mga taong na laging iniisip ay baka mag-fail, baka bumagsak, baka hindi ako magaling. Nako, mahahawa ka lang dyan. Pero kung papakinggan mo yung mga tao na talagang, alam mo yun, mataas ang tiwala sa sarili at mga taong handang lumaban sa buhay, mahahawa ka dun at tatapang ka, okay? In the area of your near future, eto ka with the Five of Pentacles, yes, help is coming. Kung akala mo solo ka lang dito sa soul searching mo, sa paghahanap mo sa mga bagay o tao na tama sa buhay mo para moving forward, bumilis ang mga outcome, here, nakita ko talaga help is coming. May tutulong sa'yo. Kaya ngayon, pinapaalalahanan ka na be patient, be flexible, maging maparaan ka because unexpected opportunity will come to you. Tignan mo naman dito yung posisyon. Basta kaya mo, kahit ganong hirap ang danasin mo, magagawa mo yan at patungo ka sa bagong simula. Napakaganda, di ba? From Magician card to Five of Pentacles to Ace of Wands, talaga may pagbabagong darating sa'yo. Kaya to mga mahirap, to mga pumipigil sa'yo, whether tao yan, karelasyon, o katrabaho man, o sarili mo mismo, kayang-kaya mong pagtagumpayan yan. Narinig ko dito, meron kang talent, meron kang skills, meron kang kakayanan na magagamit mo in your asset, in your favor, para manalo ka this time. At bumilis yung dapat bumilis. Basta mag-focus ka lang dyan sa galing mo, focus ka lang dyan sa kakayanan mo, everything will be fine. Nakita ko rin sa mga view parang gagaling na from an illness. Meron kayo sa inyo o baka family member mo ito na ito man nakaraang buwan, nakaraang linggo, parang may health issues, ngayon gagaan na, magiging maayos na at unti-unti nang gagaling. No, nakita ko yan for you. At kung dati parang gumagapang, kumakayod, ngayon talagang okay na, bumubuti na ang lagay, naging improve na ang buhay kumbaga. Kaya daanan mo lang, dire-diretso ka lang, huwag kang matakot sumuong. Basta malinawan ka talaga sa mga bagay na ayaw at gusto, nagiging madali sa iyo ang pagtulay, okay? The Five of Pentacles is a card of clarified by the Empress card. Wow! Nakita ko talaga dito na habang sinusuong mo yung laban para umasenso, para bumuti ang lagay, para makabayad sa utang, yung darating na tao na may mabuting puso, naaalalay sa'yo at magbibigay sa'yo ng assistance or pera or pondo para mapundar mo na yung mga ginagawa mo or magbibigay sa'yo ng payo para magbago yung perspektibo mo sa mga bagay na ay hindi pala ako mahirap, ay hindi pala ako dapat panghinaan, kaya ko pala. So this person will give you the boost at tapang. Ano?
Meron din sa inyo pinapaalalahanan na magkaroon ka ng self-care ha. Iwasan mo yung mga stress, iwasan mo yung mga pagkapagod, exhaustion. Gawin mo lang yung makakaya mo pero pangalagaan mo ang sarili mo. Kung kailangan mo magbakasyon o magpa-nails tech or magpa-mani-pedi, magpaayos ng buhok, to buy your own clothes, gawin mo yun. Kasi reward mo yun sa sarili mo eh. Sa lahat ng pinaghirapan mo dati, sa lahat ng mga ginawa mo before, deserve mo naman na alagaan ang sarili, gawin ang mga bagay for yourself na ikakatuwa mo. No? Self-love, self-care ang magbibigay sa iyo ng additional strength to move forward at makuha mo yung mga bagay na gusto mo. Sa ngayon, kung nahihirapan ka, lagi mong isipin na kaya ko, makakalagpas din ako dito. Okay? Basta buo ang puso at saka okay ka internally, makakaya mo kahit ano. In the area for challenge, you have your commitment is being tested. Yes, sinusubok ka lang talaga ng tadhana kung gaano mo kamahal at kung gaano mo pinapanindigan itong mga choices mo. May mga choices ka eh. Lover, trabaho, pangarap, career. Kung ano man yan na nilalaanan mo ng effort at time mo, talagang kailangan mo makita kung gaano siya kahalaga for you. At kailangan talaga mapatunayan mo kay God na this is what I want, this is what I need, this is what I deserve, gagawin ko ang lahat just to keep it to myself. Kaya talagang napaka-importante nito, your commitment is being tested. Another message, you and your loved ones are safe. Wow, sabi ko nga sa inyo, kung meron kang loved ones ngayon na noong nakaraan ay medyo may masama pakiramdam o may dinadamdam, may problema, gagaan yan. Magiging okay kayo. Kaya tamang-tama itong mensahe dito na you and your loved ones are safe. And yung puso pagmamahal na meron ka for them, mahamayani yan. Nakita ko parang you're a very, very nurturing heart. May nurturing heart ka. Inaalagaan mo sila, inuuna mo sila. Kahit nahihirapan ka, ginagawa mo. So, may kapalit yan. May kapalit na magandang bagay yan for you. So, ngayon, may darating talaga na tulong na magpapaangat, magpapabilis, at magpapalago ng inaasikaso ninyo. Kaya, tapos na yung hirap dito. Moving forward, magiging maganda na ang takbo. Okay? In your challenge, you have the Ace of Wands. Ace of Wands, sinasabi rito na huwag kang matakot na i-execute yung idea mo. Meron kang mga plano daw eh, meron kang mga gustong gawin eh, pero parang urong-sulong ka pa, hindi ka pa handang magbago, o hindi ka pa handa na itulay yung mga bagay na meron ka. Either because na-enjoy mo yung bagay na meron ka kahit mahirap. Aminin mo yan. May mga ginagawa ka ngayon na kahit parang feeling mo give up ka na, pero ayaw mo sukuan, ayaw mo tumulay sa bago, ayaw mo kumawala sa comfort zone mo, because sabi mo, baka mas mahirapan ako doon, baka mag-fail lang ako, okay na ako dito. Pero nakita ko may bagong darating eh. A new life, a new beginning. Nakita ko rin bagong bahay, bagong buhay, bagong lugar pa nga eh. Parang different country, different city, parang ganyan. Nakita ko bago yung hangin, bago yung climate, bago yung weather, ganyan. So, pwede kang makarating sa malayong lugar eh. Parang malayo pa mararating mo eh. Parang ikaw ang challenge sa'yo ngayon, kinukulong mo yung sarili mo sa limitado mo mundo. Gumalaw ka. Sabi ko nga sa'yo dito, parang pinoprotektahan mo masyado yung puso mo na ayaw mo masaktan to the point na hindi ka na gumagalaw. Para ka ng puno na nakaugat na doon. Na kahit anong gawin, nandun ka lang. So, parang sabi ng spirits mo, learn to spread your wings and fly. Sabi nga ni Mariah Carey sa isa niyang kanta. No? Kung meron kang idea, meron kang plano, sabihin mo sa sarili mo, why not? Why not try natin? Why not subukan natin? Baka ito na yung para sa akin. Okay? Ace of Wands is being clarified by the Seven of Pentacles. Yes, lalago lang daw ang mga bagay sa buhay mo, tutubo lang siya at magkakaroon ng magandang bunga kung confident ka sa mga plano mo. Kasi marami sa atin, may plano, may idea, may vision of what we want to have in life, pero ano ba yung handa mong gawin para tumubo yan at magkaroon ng pagkalinaw sa iyong reality? Kasi kung nasa isip lang to, paano siya tutubo? Paano siya mapupunta sa kamay mo, di ba? So ngayon, kailangan tapangan mo ang sarili mo at saka i-execute na yung plano na yan. Halimbawa, balak mo pumunta ng Japan, hindi ka naman nag-a-apply sa mga agency, hindi ka naman naghahanap ng mga dokumento. So paano siya magaganap? Bubunga lamang isang bagay kung wina-water mo siya at confident ka na actionan yan. Okay? Napakahalagang payo para sa'yo. Okay? In the area of your fortune, unang-una, you have answering the call, the time is now. Panahon na daw, Pisces, para aksyonan ng isang bagay. You have the Emperor card here. Maging matapang ka daw na gawin na yan.
Another message, you have cleansing waters. Purification activates vibrant life force. So, sinasabi dito, take time with water. Baka ito yung panahon na mag-recharge ka, replenish, mag-rejuvenate ka, no? Parang every buhos ng tubig sa ulo mo, lagi mong gawin siya as meditation na winawash away ng water, pababa sa iyong katawan, patungo sa drainage, lahat ng bigat, lahat ng mga takot, lahat ng mga negativity, para every time na lumalabas ka ng banyo, meron kang renewed energy, malinis ang isip mo, magaan ang damdamin mo para makasuong ka sa mga bagay everyday. So, every time po na naliligo ka, gawin mo yung practice para meditation sa tubig para malinis lahat sa buhay mo. Especially here, in the area of your fortune, you have the Emperor card. Sinasabi niya na kaya mo magagawa mo The time for action is now. Meron ka daw mga bagay na handa mo nang harapin, handa nang pag-usapan, handa nang sabihin, at ito yung week na yon. Pero narinig ko the time is right. Meron kang mga bagay na before pinapasa walang bahala mo, kung ano yung nakikita mo, kung ano yung napapansin mo, kung ano yung mga bagay na gusto mong gawin, pero dati parang sabi mo, ay hindi pa ako ready, meron pa akong dapat asikasuhin. Ito na yung moment na yun. Asikasuhin na, gawin na, kunin mo na, because this is the right time for you to bring back the order in your life, to control your life once again, and face the truth. Once naharapin mo yan, sinasabi ko sa iyo, mararamdaman mo, ay madali lang pala, ay kaya ko pala, ba't ko pa to pinatagal before? Napatunayan ko na yan sa buhay ko, Pisces, before Parang, takot ako i-try, takot ako magpasa, or kumausap, or tanungin. Pero nung ginawa ko na, ay madali lang pala, ay kaya ko pala. So, huwag ka pangunahan ng takot. Laging lumaban, laging maging handa, at kunin mo yung mga bagay na para sa'yo, okay? The Emperor card is a card also of being wise. Maging wise ka rin daw ha. Hindi pwedeng laban na sugod lang sugod. Ang Emperor matalino yan, wise yan. Kung meron siyang gustong labanan na gera, tatanungin niya muna yung mga advisor niya. Tama ba to? Ito ba dapat kong gawin? Makikinig ka sa payo ng ibang tao, and then saka ka mag-come up ng iyong sariling desisyon moving forward. Dapat binabalanse yan. Huwag kang sasugod ng patalo. Huwag kang sasugod ng hindi ka sure. Okay? Emperor card is being clarified by the Queen of Swords. Okay? Queen of Swords and the Emperor card, yes, ikaw yung uri ng tao na lalaban ka na, bibitawan mo na yung past, meron sa inyo parang ready na mag-move on, at ayaw mo na lokohan Ayaw mo na mag-playing safe Ayaw mo na rin na nilalaro ka lang, na parang pinapaikot-ikot ka lang. Kaya ngayon naramdaman ko na handa ka na magsalita. Handa ka nang sabihin na, hoy, ano yan? Ayoko niyan. If you don't want something, say it. If you want something, achieve it. Okay? Malakas ang loob mo ngayon. At nakita ko clear na sa mind mo kung ano yung gusto mo at kung ano yung ayaw mo. Especially here, sabi ko nga sa inyo kanina at the beginning, meron kang kalituhan. Pero may basbas ka from God, this time around, yes, nagiging malinaw na kung ano yung gusto, kung ano yung ayaw. At papanindigan mo na yung mga bagay na alam mong this time around, yun na yung para sa'yo. At nakita ko talaga dito, ready ka na to face the truth. Kung ano man yung kalinawan na marirealize mo this week, kung ano yung mga bagay na papanindigan mo, alam kong ready ka na yakapin siya. So, kung ano man po yung mga truth and lies na ma-figure out mo this week, whether tungkol sa relasyon, sa trabaho, sa pangarap, sa sarili mo, alam kong magkakaroon ka ng peaceful resolution at a-actionan mo siya. Okay? In the area for divine messages, bigyan kita ng 3 cards. Unang-una, communication. Effective communication is the bridge to understanding and connection. Yes, lahat ng bagay na nadaan sa matinong pag-uusap. Kaya kung meron kang mga bagay na hindi naiintindihan, ito yung panahon na makipag-collaborate ka, makipag-usap ka. Itanong mo para alam mo yung pupuntahan mong next at maging magaan sa'yo yung pagpili. Okay? Another message you have, peace. Find inner peace in moments of stillness. Yes, sabi ko nga sa inyo, kung kailangan mo bakasyon o umalis muna o bumitaw, gawin mo yun para payapa ang isip mo, payapa ang puso, para mahanap mo yung talagang kalinawan sa mga bagay na dapat gawin. Another message, you have determination. Face challenges with determination. You can achieve anything. O, napakalinaw. Kayang-kaya mo daw maabot ang kahit ano, basta determinado ka lamang na tulayan yan. Pero, paano magagawa yan kung meron kang 2 devil card here? Bakit ka daw nagpapakatali, nagpapakakadena sa mga tao, paniniwala, o iniisip mo na mali?
No? Kung kaya mo naman makipag-usap, mawawala 'tong mga kadenang 'to. Kung kaya mo magkaroon ng payapa sa isip mo at bitawan na yung mga bagay na akala mo importante, pero ngayon kayang-kaya mo palang mabuhay nang wala yon, then go push. Pero kung meron kang determinasyon at tapang, mawawala ito mga bagay na pumipigil sa'yo. Halimbawa, balak mo mag-abroad, pero ayaw ng magulang mo, ayaw ng asawa mo, ayaw ng mga anak mo, pero walang-wala na kayong makain. Sabi mo, nandun ang trabaho eh. Meron akong job offer. Ready na yung visa, ready na yung trabaho, okay na lahat. Bakit ayaw nyo akong payagan? Parang ganon. So, make sure na yung mga taong pumipigil sa'yo para i-achieve ang isang bagay, kausapin mo sila. Hindi mo sila kailangan labanan ng apoy sa apoy. Kailangan kalmado ka, papaunawa mo kung ano yung pinapanggalingan mo, at kakausapin mo sila in a light way para maunawaan nila at magkaroon kayo ng ugnayan. For some, nakita ko talaga, para bumilis ang outcome sa buhay mo, ay nako, putulin na yung mga pangit. Mga nega, yung mga lover mo na pumipigil sa'yo, na toxic, yung mga kaibigan mo na mali pala pinapakinggan mo, nako, iwasan mo na yung mga yan. O kaya yung mga sarili mong habits or mga procrastination mo, baka naman tambay ka ng tambay, imbis na gawin mo na yung trabaho mo, no? So may mga bagay ka kailangan baguhin sa sarili mo din para bumilis yung outcome, okay? Devil cards being clarified by the Eight of Cups. Yes, bitawan na, iwasan na. May realize mo daw yan this week kung sino yung mga dapat iwasan. Na dati mahal na mahal mo, masaya ka kapag kasama sila. Pero ngayon may realize mo, ay, sila pala yung ugat ng aking pagkatalo. Sila pala yung ugat ng aking mga pagkaantala. So ngayon, bibitawan mo na yun. Pwede rin mga maling paniniwala yan na dati pinapaniwalaan mo tong gantong pananaw, ngayon na-realize mo ay hindi pala yan applicable sa life ko, bitawan ko na, iiwanan mo na. So, ngayon ang panahon para i-release, linisin ang buhay at alamin mo sa buhay mo, Pisces, kung ano yung mga rason ko bakit hindi ka makaabante. Okay? Ang outcome mo ito, but first, bigyan mo na ito ng fortune cards. Unang-una, you have Elephant. A long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. O meron ka daw biyahe this time, whether physical biyahe ito, literal, or sa isip mo na parang nagbabago ka na, nagkakaroon ka na ng adjustment and transition moving forward in your life. So congratulations, may nangyayari na, may umaabante na. Another message you have, bag, something important such as a new job or a raise. Yes, meron ka daw bagong opportunity ngayon. Nevertheless, kung ano man yan, i-accept, no? Ito yung pagkakataon sa iyo na itama ang buhay at magkaroon ng advancement. Okay? Another message, you have kite, vacation. Yes, kung talagang gusto mo magbakasyon ka, makakatulong yan sa'yo. Another message, you have leg, stepping into a new experience. Yes, talagang bagong pagkakataon to. Kaya mo to. Kaya mo yan with the Magician card here. Kung ano po yung sisimulan mo, may tapang ka and meron kang dedikasyon na ilaban yan. Another message, you have bowl, plenty of material things. Wow, dalawang cards na nagsasabi dito talaga na meron ka makakamit na mga bagong material wealth sa buhay mo. Congrats po. Another message, you have pale, time to get out of a situation. Yes, meron ka talagang dapat iwanan na bitawan kasi hindi na talaga siya nakakatulong sa'yo. So napakahalagang paalala sa'yo na dapat mo isa-isip, isa-puso para magdire-diretso na yung swerte in your part. Okay? Ang yung September 8 to 14 outcome, ito yun, Pisces, may hula ka na ba? 1, 2, 3, you have... Wow! Star card! Pabor na pabor sa'yo si universe this time, Pisces. Kung ano yung ginusto mo, kung ano yung minimithi mo, magkakaroon ka na mabilis na outcome at makukuha mo na siya. Pag po lumalabas si star card, this is an answered prayer. Meron ka mga hiniling na matutupad, meron ka mga dinasal na nandyan na dahil patuloy mong diniligan ng puso mo ng pag-asa. At hindi ka natakot, hindi ka nagduda, hindi ka bumitaw sa pag-asang ito. Ipagkakalob sa iyo to ni God. Okay? Nakita ko rin sa mga view, gagaling talaga sa sakit, no? Meron kang family member na gumagaling na, umaayos na, malakas na yung resistensya, at okay na kayo. Sa mga view nang galing din sa pagka lugi o kawalan ng pera, nag-struggle ka talaga, pero ngayon nakita ko talaga yung outcome mo. Magiging okay na talaga eh, oh. From struggle to healing, paggaan, paghilom, no? Lahat ay bumubuti na at gumaganda nilagay mo at ang pamilya mo. And yung pangarap dati ngayon nasa realidad na. So congratulations, a wish fulfillment is coming for you. Star card is being clarified by the Seven of Wands. Ngayon sabi dito, protektahan mo at parindigan mo daw yung mga bagay na pinipili mo. Your wishes, your dreams, yung mga bagay na tinutumbok mo, mga bagay na gusto mo makamit sa buhay mo, you continue watering it at protektahan daw. Narinig ko na
huwag kang basta-basta magpapapasok ng mga tao sa bahay mo, sa buhay mo. Hindi lahat daw ng tao dapat ay nakakaalam ng mga sekreto mo. Yung mga, kahit yung mga mundane things, yung mga simpleng bagay, dapat hindi mo na yan binabroadcast. Magandang tahimik lamang, no? Yung maganda na parang walang nangingialam, walang nag-invade ng privacy mo. Learn to protect yourself. Yung katahimikan, yung iyong maayos na buhay, mas konti lang nakakaalam, mas maganda. No? Learn to be private and be tahimik lang. Tahimik lang ng buhay para walang humarang do sa mga wishes mo, okay? Learn to defend yourself at maglagay ka lagi ng barikada against other people. Sabi ko nga sa inyo dito with the Queen of Swords, yung ayaw yung gusto-gusto. At yun dapat na pamayanihin mo ngayon. Kaya barikada, learn to reject and learn to say no pag ayaw mo para makapag-focus ka lang do sa mga bagay na importante para sa'yo. So, napakaganda nito for you. So, Pisces, this is your September 8 to 14 reading. Tandaan, ito po ay gabay lamang at payo. Ikaw pa rin, Pisces, ang magdidikta ng iyong kapalaran at nasa kamay mo ang iyong buhay today. Gawin mo ang mga nasa isip mong tama at sundin mo ang iyong puso. So, gabay lamang ito. So, sa po kayo nakaresonate, sa po kayo nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Pisces. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.